Mag-aalat Team USA na naman ng Gilas Pilipinas ngayong second window. Mga player ng Gilas ready na para sa kanilang duties. Ilang araw na lang magsisimula na ulit ng kampanya ng Gilas kontra New Zealand sa November 21 at Hong Kong naman sa 24. Ang lapit kaya lang may mga problema pa sa ating national team. Ayon kay Coach Tim Cone, hindi pa rin makapaglalaro ang 6'5 wingman na si Jamie Malonzo sa Gilas. Nagtamo kasi ito ng calf injury noong pang last April. At dagdag ni Coach Tim na hindi maglalaro si Jamie sa Gilas hanggang hindi pa ito nakapaglalaro muna para sa Hinebra. Kaya asahan natin na alinman kay Japet Aguilar o Mason Amos ang papalit kay Malonzo. Ayon kay Coach Tim, malamang sa malamang si Japet ang palalaro niya. Bukod sa veterano ito mas kabisado niya ang sistema ni Coach Tim. Pero dagdag ni Coach Tim, depende rin ito kay Japet kung gugustuhin pa ba niya maglaro sa Gilas. Nung last kasi pinilit lang siya ni Coach Tim dahil nanlagas ang lineup ng Gilas noong FIBA OQT. Pero this time isang player lang naman ang hindi available. Kaya malalaman natin kung maglalaro pa ba si Japet o mag-giveaway na lang siya para kay Mason Amos, isa sa mga future forward ng Gilas. Para sa mga brody, okay pa si Japet lalo na kontra New Zealand, dagdag height at athleticism. Pero okay din naman si Mason na maglaro dahil magandang may binabatak na tayong young guns sa mga ganitong klaseng laban. Ang problema, hindi naman ginagamit ni Coach Tim si Mason kapag masyadong malakas ang kalaban katulad ng OQT. Kahit na 11 lang sila, hindi pa rin nakapaglaro si Mason kahit na konting minuto. Anyway, para sa akin, dapat sa mga ganitong pagsisimula ng tournament, binabatak na talaga natin yung mga young guns. Lalo na baka hindi rin naman makapaglaro si Japet sa 2027 World Cup. Kaya mas okay para sa akin si Mason na lang para mas masanay, di ba? Titigil din naman ng UAP panandalian para sa magaganap na laro ng Gilas. Si Kai Soto at AJ Edo nga hindi na naglaro kahapon sa B-League. Si Dwight Ramos lang yata ang naglaro kahapon dahil na rin siguro siya kasi ang team captain ng Levanga. Sooner or later, uuwi na rin sa Pinas ang mga B-League boys natin. Ayon kasi kay Coach Tim, November 15 ang target nila para sa kanilang unang practice. Grabe 5 days practice lang tapos bakbakan na sa tall blocks. Pero bakit nga ba naging ganyan ang schedule nila? Una, kakatapos lang ng PBA Finals, kaya bigyan din natin ng konting pahinga ang mga PBA players na miyembro ng Gilas. Isa pa, may laro pa ang San Miguel at Meralco sa EASL ngayong November 13. Andiyan si Fajardo, Perez at Newzam. Kaya sa 15 lang talaga magiging available lang lahat. Pero hindi na bago yan sa Gilas ngayon, di ba? Nung last nga, halos isang linggo lang din sila naghanda pero maganda pa rin ang performance nila sa OQT pa. Kaya wala na tayo siguro dapat ikabahala dyan. Lalo na natalo si Brownlee sa finals, tiyak na dyan babawi yan.